never sa tanan ng buhay nila na nakipagbardagulan sila. Hindi ba talaga yun nila ginawa? Parang, hindi ko mag-gets. Meron naman ADMU issues. Search ulit. Ateneo. Ano next na Renee? Yung? Yung kay Renee ba yun? Matterborn. Oo yata. Alam mo yun, Ate Jed? Oo, yung nangyari sa ano. Paano siya no? Grabe, it became a national scandal. Pero, yeah, Which kawawa one? din naman yung bata. Yung kay Ren, yung Ate Yuki, yung varsity player. Oh yeah. It's very sad. Aurora po. Ano yung Aurora? Oy, actually meron din yun. Yung isa, no? Parang Sa Baler Aurora siya nalunod. Yung ano, yung sa Umingel, yung sa isang app, 'di ba? Yung meron na bash na, I mean, binuli na, oo, na Becky. Parang hindi ko lang gets na parang yung way of bullying nila, pati yung cellphone. Alam mo yun, parang masyado nang mababa. Yung parang homophobic sila. So parang inaano nila na parang, bakla ka, naka-iPhone 17 ka ba? Parang mga ganyan yung tirada ng lalaki. Ano nangyari? Ba't na ano? Hindi ko rin alam, alaga. Nag-switch, no? Hindi, tignan mo sa restricted mo yun. Paano ko yun makikita? Wala na, inad na kita. True asim kaya nila. Ano yun? Anong yun? Oo, meron. Lumabas sa feed ko kagabi sa Blue App. Aurora? Tapos, nasa Omegle sila. Tapos, binuli siya nung isang group siya ng mga lalaki, ng mga bagets. Puro bagets sila. Na bakla ka, ganyan-ganyan. Tapos, parang pinapakita yung phone. Parang gustong palabasin na bakla ka, wala ka mararating. Parang ganyan yung thought nung video. Nung pangbubuli sa kanya. Na mahirap ka, ganyan, lampas lupa, bakla, parang something like that. Si Melody po yun. Totoo ba? Parang ang daming milyonaryong bakla. Parang ang daming mga bakla na naging successful ang life nila. 'Di ba? So, I don't think totoo yun. Streamer pala siya. Streamer daw yun. Ano sabi niyo Oh, ulit yun. full power talak si Jay? Well, yun nga, pinag-usapan na namin kanina na, ewan ko ba? Alam mo, in fairness, no, lately, ang news, puro involve ang mga trans and ang nangyayari is, violence, no? Minors. O minors, tapos bullying. Ang weird, but ano nangyayari? Ba't puro na lang ganon? Puro bullying, bashing, hatred. Ano nangyari mga neng? Hindi na ba uso yung good vibes ngayon sa 2026? Parang, ano yon? Ayan, Tigilan niyo yung tanong na politika. Sabi ni Josh, BBM pa rin ba si Juliana? Josh, ngayon ka lang nagka-load? O ngayon ka lang nagka-load? Ano daw ma? Ano sabi? Yung pala nagka-load. Hard. Mukhang ngayon lang nagka-FB 10 to si Josh. Ano masasabi niyo sa pag-shutdown ng mga applications? Ibang questions naman, uy. Anong applications? Pag-shutdown ng mga apps. Ay nako ha, sinasabi ko sa inyo, alam ko rin, screen record niyo yung mga yan at ipopost niyo na naman ng mali-mali sa split video at sinasabi ko na sa inyo ngayon pa lang. Hindi ko sinabing pro-violence ako ha. Ay nako, Diyos ko dahil. Wala akong sinabi na pro-violence ako. Sinasabi ko lang yung mga netizen, ang bilis nilang mag-judge at sobra sila mag-judge na para akala mo never sila nakipag-away. Ito na lang, dapat ba iban ang gumamit ng cellphone sa elementary at high school? Dapat Ako, oo.
Oh, I think that's a good idea kasi parang yung mga students din nagiging reliant na sa paggamit ng cellphone. Like for example, yung AI nga, 'di ba? Yes, for me, yes din. Kasi dati hindi naman tayo Hindi naman tayo parang kaya tayo Ano? Hello? Saka mas naano pa Pwede. natin Meron, Ay, pero nagagalit si ako ma'am. hanggang 8 p.m. lang ako pwede mag-phone. Nung nag-aaral ako, nung high school ako, pag nalaman ng teacher ko na kinuha namin sa internet yung report namin, mali. baksak. Diba? May ganun dati. Kahit tama, correct. Oo, na pag nalaman ng teacher, yung sinulat mo sa Manila paper, yung pinresent mo, yung report mo, pag nalaman ng teacher na kinuha nyo yan sa internet, pak, bagsak. Kailangan sarili mo talagang paliwanag, sarili mong idea. Ewan ko ngayon Tsaka parang nawawalan din ng bonding or time yung mga magkakaklase kapag lahat na sila naka-cellphone. Kasi kapag may cellphone na tayo, may kanya-kanya ng mundo, ganyan, nag-i-scroll ng social media. Pero dati kapag wala kayong cellphone, mas more on bonding kayong magkaka-school, di ba? Ayun yung parang magandang i-treasure mo ba sa mga classmate mo. Correct. At saka, At saka, ang aminin nyo, di ba, ang mga paangasan. bata kasi 'di ba, like for example, hindi pa talaga buo yung isip nila. Gullible pa sila eh. Mabilis silang maniwala, 'di ba? So kung ano yung nakikita nila talaga sa SOCMED, akala nila yun yung reality ng life, 'di ba? Ako nga sobrang somehow offended ako dun sa Abante News ba to? Kung di ako nagkakamali, basta Abante something na blew up page kasi meron silang pinost involving a teacher and a 13-year-old na babae na Binibigyan ka ni Jessica, ano siya, Hello, na Jessica. ano daw na pinatay. Dito yung nangyari sa Baliwag ha, na student. Tapos yung news nila, yung mismong ginawa nila na headline is mali, Jessica. na hindi siya clear, hindi siya tama. So yung tao inisip ulit na parang okay, sa school na naman nangyari, teacher naman teacher ang pumatay sa student, which is parang they're spreading wrong information sa mga bata. So 'di ba? So nagkakaroon yung mga bata na naman ng somehow trauma and idea na pwede palang mangyari yung mga ganito na dapat hindi, 'di ba? Like yung barila na yon, if agad inaksyon na nila yan, tapos hindi na nila pinakalat sa SOCMED, sa tingin nyo ba may matitrigger na makipagsaksakan naman the next 2 days after? Di ba? So akala kasi nila is okay, pwede. Di ba? Kasi ang kasunod nung news is, eto lang yung magiging consequence ng bagets. Di ba? Ganito lang siya. Di ba? So lumalabas na, nabibigyan sila ngayon ng idea na, okay lang pala to. Ito lang pala. Diba? So I think, correct. Dapat talaga yung news i-filter nila, and yung mga company, yung mga vlog na yan, ayusin nyo yung pag-upload nyo. Make sure na totoo yung mga pinopost nyo at hindi lang for the clout at clickbait, 'di ba? Kasi kawawa yung mga kabataan, promise. Dumating ako sa point na yung pinsan ko na tinutulungan ko mag-school, sabi ko wag mo na pumasok kasi aminin nyo, di ba? Pag meron kayong estudyanteng kamag-anak, kapamilya, parang, safe pa ba sa school? Di ba? Pwede pa ba talagang pumasok yung mga student? Kaya nga parang nabasa ko, parang gusto nang ibalik yung modules. Pero kasi di ba, ang daling mandaya pag naka-module ka lang. Ang dali-daling kemehin. Diyos ko, nung pandemic nga, di ba? Yung mga estudyante, pinapasagot na lang nila sa mga magulang nila yung mga module nila. Yun yung point. Tapos sa totoong hamon na ng buhay, pagtanda